Paano ba? 8 tips para mahalin ka ng taong mahal mo. Shoutout to Kishan Monte, Katnimus wife, Rosan Canoy, and Roger F. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Siguraduhing natural ang daloy ng iyong pinag-uusapan. Hindi mo kailangan maghanap ng pag-uusapan palagi. Ang importante ay natural ang daloy ng inyong pag-uusap kahit sandali lamang ito. For both men and women, napakalaking factor ng pagfa-fall in love ang conversation. Kasi dito mo muna makikilala ang isang tao, dito ka rin masasabik sa kanya na makausap mo siya uli at makasama kapag nag-e-enjoy kayo sa pag-uusap. Kaya siguraduhin na madalas kayo mag-usap ng taong mahal mo. Kapag natural ang pakikipag-usap mo sa kanya, mas magiging bukas siya sa iyo at mas gaganahan siyang magbahagi ng buhay niya sa iyo. Ang pagbabahagi ng buhay at ang pagiging vulnerable at bukas sa isang tao ang unang step towards love. Kaya kung gusto mo na may taong magmahal sa'yo, kailangan ay maging vulnerable at open muna siya sa'yo. Huwag mong ipilit ang sarili mo na makipag-usap at baka lalo lang siyang matulak papalayo sa'yo. Kapag feeling mo na busy siya o di kaya ay hindi siya ganun ka-interesado, kapag pinilit mo at kinulit mo siya araw-araw, baka simula na yan ng hindi niya pag-reply sa'yo. Kaya, tip number 1, siguraduhin natural ang daloy ng inyong pinag-uusapan. Tip number 2, iparamdam mo sa kanya na nasa isip mo siya. Hindi mo kailangan na sabihin kanya ng diretso ito. Kahit sa pag-send ng mga litrato o kaya maliliit na mensahe habang ginagawa mo ang pang-araw-araw na gawain mo, ay sapat na. Iparamdam mo sa kanya na nag-aalala ka tungkol sa kanya na hindi mo agad sinasabi ito sa kanya. Ibalanse ang pagbigay ng mga pahiwatig at baka sumobra ka naman. Maski sino mang babae o lalaki, matutuwa kapag nalaman nila na may taong interesado sa kanila, lalong-lalo na kung attracted rin sila sa taong ito. Kaya wag naman sobra-sobra pero paminsan-minsan ay magpadala ka ng litrato sa kanya o di kaya ng I miss you na message o tipong naisip lang kita anong ginagawa mo ngayon. Nang sa gayon ay maramdaman niya na okay, potentially interested sa akin itong taong to. Tip number 2, iparamdam mo sa kanya na nasa isip mo siya. Tip number 3, magtalaga ng oras na alamin ang gusto niya. Iba-iba ang mga libangan ng mga tao at kapag nagpakita ka ng interes sa libangan ng minamahal mo, ay makikita niya na may gusto ka sa kanya at saka iisipin niya na baka compatible kayong dalawa. Kapag mas may alam ka sa mga gusto niya, mas madali pa kayong kumonekta sa isa't isa kapag kayo ay nag-uusap. Maaari rin na makahanap kayo ng parehas na kagustuhan ninyong dalawa na mas lumalim pa ang pagkakagusto nyo sa isa't isa. Tip number 3, magtalaga ng oras na alamin ang mga hilig at gusto niya nang sa gayon ay meron kayong mapagbondingan at the same time maisip niya na posibleng compatible kayong dalawa. Tip number 4, ipakita mo na interesado ka sa kanya. Yes, even if babae ka. Hindi lamang sa salita mapapakita na interesado ka sa isang tao. Maaari mo itong ipakita sa pagngiti mo sa kanya kada tingin mo o kaya naman sa pakikinig na mabuti sa mga sinasabi niya tungkol sa mga libangan niya. At kasama rin dyan yung pagre-reply kapag nag-message siya. Kailangan bigyan mo siya ng clues, lalo na kung babae ka, dahil yung lalaki posibleng torpe o hindi niya alam na may gusto ka rin sa kanya. Malaking tulong kapag pinapakita mo sa kanya na willing ka na kausapin siya o willing ka na magpaligaw sa kanya. Ang importante ay pinakita mo sa kanya na gusto mo siya bigyan ng oras. Nararamdaman niya rin na hindi mo lamang siya babaliwalain.
Minsan kasi sigurista na mga tao ngayon. Ayaw na nila mag-invest ng time and effort kung feeling naman nila ay mababasted rin lang sila sa huli. Kaya tip number 4, ipakita mo na interesado ka sa kanya. Huwag lang sobra-sobra. Parang halfway lang. Kunyari, yayain mo siyang magkape paminsan, friendly date. Tapos pag umoo siya, dapat next time siya naman na magyaya sa'yo. Kumbaga, meet kayo halfway. Before we continue to tip number 5 to 8, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video for more Tagalog how-to videos. Let's continue with tip number 5. Tip number 5, bigyan siya ng mga paalaala. Kung kakayanin mo, bumili o kaya magbigay ka ng bagay na nagpapaalala kapag kayo ay magkasama. Kahit ito ay isang maliit na bagay lamang, tulad ng keychain o kaya naman bulaklak o kung ano man na napulot ninyo kung saan kayo nanggaling. Importante ito para kahit makita niya lang ang bagay, ay maaalala ka niya. Tip number 5, bigyan siya ng mga paalaala tungkol sa'yo. Tip number 6, bigyan siya ng mga update tungkol sa'yo. Minsan, marami talaga tayong ginagawa dahil sa eskwelahan o kaya sa trabaho. Kaya importante na magbigay ng maliliit na paalaala na nandyan ka pa rin at busy ka lang. Para sa iba, iisipin nila na maliit na bagay lamang ito. Ngunit sa iba, ito ay isang malaking bagay at matutuwa sila kapag nagbibigay ka ng updates. Pinaparamdam mo pa rin sa kanya na kahit busy ka, nandyan ka pa rin. Tip number 6, bigyan siya ng mga update tungkol sa'yo dahil magiging senyales rin ito sa kanya na dapat magbigay rin siya ng update sa'yo. And before you know it, araw-araw na uli kayong magkausap. Tip number 7, magtalaga ng oras na magkasama kayong dalawa. Magplano kayo na mag-outing o kaya kahit pagkain lang ng lunch sa labas. Importante pa rin na magkasama kayo kahit paminsan-minsan. Kung hindi ninyo kaya magtalaga dahil sa mga sitwasyon tulad ng malalayong pamamahay ninyong dalawa, kahit sa pamamagitan ng video call ay sapat na sa iba. Pwede na nagtrabaho o kaya nag-aaral habang naka-video call kayo. Ang importante ay pinararamdam mo sa kanya na nandyan ka para sa kanya at na interesado ka sa kanya. Importante ito lalong-lalo na kung medyo magkalayo kayo at matagal na kayong hindi nagkikita. Kunyari, long distance relationship, mag-set ng schedule para sa video call o sa video chat. Tip number 7, magtalaga ng oras na magkasama kayong dalawa. Tip number 8, pagkatiwalaan mo siya. Ipakita mo sa kanya na pinagkakatiwalaan mo siya tungkol sa iyong mga problema o kaya sa mga bagay na importante sa iyo. Kapag nakita niya na komportable ka sa kanya, ipapakita rin niya ito sa iyo at pagkakatiwalaan ka rin niya. Mas magiging bukas siya sa iyo at doon mas lalong mabubuo ang iyong pagsasama. Tip number 8, pagkatiwalaan mo siya. Maraming salamat sa pagnood. Special thanks to Ashley Julian for being a monthly supporter of our channel. Kung gusto niyo rin po maging monthly supporter, please click the join button beside the subscribe button and we will mention you at the end of every video. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and like our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download din po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag din po natin kalimutan ang Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi official global store using the link in our video description box. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Kung sa Facebook naman po kayo nanonood ng ating video, please like our page, share this video with your family and friends, and leave a comment down below.
Nang sa gayon ay ma-include namin po kayo sa aming shoutout list. Maraming salamat and see you in our future videos.